Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa unang mga hari, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 6. Ito po ang nakasulat. Ngayon tinipon ni Haring Bin-Hadad ng Aram ang lahat ng sundalo niya para may paglaban. Sumama sa kanilang 32 hari na kakampi ni Bin-Hadad na may mga kabayo at mga karwahe, at umalis sila para lusubin ang Samaria. Nagsugo si Bin-Hadad ng maminsahero sa Samaria para iparating ang minsaheng ito kay Haring Ahab ng Israel. Ito ang pinasabi ni Bin-Hadad: ang iyong mga pilak at ginto ay akin, at ang iyong mga asawa at iyong mga mabuting anak ay akin din. Sinigot siya ni Haring Ahab ng Israel: ayon nga sa sinabi mo, mahal na hari, ako at ang lahat ng akin ay iyo. Muling bumalik ang mga mensahero kay Ahab at sinabi, ito ang pinasabi ni Bin-Hadad: sinabi ko na sa iyo na ibigay mo sa akin yung mga pilak, ginto, mga asawa at anak. Pero bukas sa ganito ring oras, papuntahin ko riyan ang mga opisyal ko para maghalughog sa palasyo mo at mga bahay ng mga opisyal ko. Kunin nilang lahat ng iyong turing mong mahalaga. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong ihayag ngayong gabi ay mababasa sa unang mga hari, chapter 20, verses 7 to 12. Tinipon ng hari ng Israel lahat ng matatandang pinuno at sa kaharian at sinabi, tingnan ninyo, maluwalag na gusto tayong lipulin ng taong iyan. Pumayag na nga akong ibigay sa kanya ang lahat ng aking ginto't pilak, pati ang aking mga asawa at mga anak. Sumagot ang mga matatandang pinuno at ang buong bayan, huwag ninyo siyang pansinin, huwag po kayong papayag. Kaya't ganito ang sagot ni Ahab sa mga sugo ni Ben-Hadad. Sabihin ninyo sa mahal na hari, lahat ng iniutos niya noong una sa inyong alipin ay gagawin ko. Ngunit itong huli ay hindi ko magagawa, at umalis ang mga sugo dala ang ganoong sagot. Nagpasabi muli si Ben-Hadad, magpapadala ako ng mga tauhang wawasak sa lungsod mong ito, at tatakayin nila ang mga nasira nilang bagay, para sana ako ng mga Diyos kung hindi ako ito gagawin. Sumagot ang hari ng Israel, sabihin mo kay Haring Ben-Hadad ay ang tunay na sundalo ay hindi nagyayabang hanggat hindi pa natatapos ang laban. Nasa kanyang tolda noon si Ben-Hadad at nakipag-inom sa mga haring kasama niya. Pagkarinig sa sagot na iyon ay sumigaw si Ahab, salakayin ang kaaway, at humanda ang bawat isa sa pakikipaglaban. Yun lamang po. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng unang hari, chapter 20, verses 13 to 18. Tinalo ni Ahab si Ben-Hadad. Samantala, may dumating na isang propeta kay Ahab at sinabi, ito ang sinasabi ng Panginoon, nakita mo ang napakaraming sundalo ni Ben-Hadad, pero ipapatalo ko sila sa iyo sa araw na ito, at malalaman mo na ako ang Panginoon. Nagtanong si Ahab, pero sino ang tatalo sa kanila? Sumagot ang propeta, ito ang sinasabi ng Panginoon, ang mga binatang sundalo na nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga gobernador ng mga probinsya ang siyang tatalo sa kanila. Nagtanong si Ahab, sino ang unang lulusob? Sumagot ang propeta, kayo. Kaya pinatawag ni Ahab ang mga binatang sundalo na nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga gobernador ng mga probinsya. 232 silang lahat. At tinipon din niya ang iba pang mga Israelita. 7,000 silang lahat. Tanghali nang lumusob sila habang si Ben-Hadad at ang 32 haring kakampi niya ay naglalasing sa mga tolda nila. Ang unang lumusob ay ang mga binatang sundalo. Ngayon, ang mga espiyang ipinadala ni Ben-Hadad sa Samaria ay nagsabi sa kanya, may mga sundalo pong papunta rito mula sa Samaria. Sinabi ni Ben-Hadad, hulihin niyo sila kahit anong pakay nila rito, sapagkat ay makipaglaban man o makipag-ayos. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Book of 1 King chapter 20 verse 19 to 24. Ang binatang sundalo ang nangunguna sa mga sundalo ng Israel.
Ang bawat isa'y pinatay ang kanyang kalaban, kaya tumakas ang ibang mga sundalo ng Aram, at hinabol sila ng mga Israelita. Pero si Ben-Hadad at ang iba pa niyang mga kasama ay tumakas na nakasakay sa kabayo. Ganoon ang paglusog ni Haring Ahab ng Israel. Marami silang pinatay na Arameo at pinagkukuha nila ang mga kabayo at mga karwahe ng mga ito. Pagkatapos nito, lumapit ang propeta sa hari ng Israel at sinabi, "Maghanda kayo at magplano ng mabuti dahil lulusog pong muli ang hari ng Aram sa susunod na taon." Samantala, sinabi ng mga opisyal ng hari ng Aram sa kanya, "Ang Diyos ng mga Israelita ay Diyos ng mga bundok. Iyan ang dahilan ng kanilang pagwawagi. Pero kung makikipaglaban tayo sa kanila sa kapatagan, siguradong matatalo natin sila. Ito ang kailangan ninyong gawin. Alisin ninyo ang 32 hari sa kanilang katungkulan at ipalit sa kanila ang mga commander." Amen. God bless po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ay makikita sa unang hari, Kapitulo 20, versikulo 25 hanggang 30. Ito ay kay Mera Flor. Ito po ang sinasabi. Pagkatapos magtipon kayo ng mga sundalo, mga kabayo at mga karwahe na kasindami ng mga nawala noon. Magpaglaban tayo sa mga Israelita sa kapatagan at matatalo natin sila. Pumayag si Ben-Hadad at ginawa niya ito. Nang sumunod na taon, tinipon ni Ben-Hadad ang Arameo at pumunta sila sa lungsod ng Afik para magpaglaban sa mga Israelita. Nagtipon din ang mga Israelita, naghanda ng kanilang mga pangangailangan at lumabas para magpaglaban sa mga Arameo. Nagkampo sila sa paharap sa kampo ng mga Arameo. Pero katulad lang silang dalawang malilit na pulutong ng mga kambing kung ikukumpara sa mga Arameo na nagkalat sa kapatagan. Pumunta ang lingkod ng Diyos sa hari ng Israel at sinabi, "Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Inaakala ng mga Arameo na Diyos ako ng mga bundok at hindi Diyos ng mga lambak. Kaya ipatatalo ko sa iyo ang napakarami nilang sundalo para malaman ninyo na ako ang siyang Panginoon." Nagkampo ang mga Israelita at mga Arameo na nagharap sa loob ng 7 araw. At naglaban sila ng 7 araw. Sa isang araw lang nakapatay ang mga Israelita ng 100,000 sundalong Arameo. Ang mga natirang Arameo ay nagsitakas sa lungsod ng Afik kung saan ang 27,000 na sa kanila ay nabagsakan ng pader ng lungsod. Tumakas din doon si Ben-Hadad at nagtago sa kasulok-sulukang kwarto ng bahay. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Hello po. Good morning. Ang aking Bible verse for today is from 1 Kings chapter 20 verses 31 to 36. Verse 31. Sa gayong kalagayan, nasabi ng isa niyang tauhan, "Balita po namin ay maawain ang mga hari ng Israel. Magsusuot po kami ng damit panluksa at magtatali ng lubid sa aming leeg at haharap sa hari ng Israel. Baka sakaling kaawaan kami at hindi na kayo ipapatay." At ganoon nga ang ginawa nila. Humarap sila sa hari ng Israel at nagmakaawa. Hinihiling po ng inyong aliping si Ben-Hadad na huwag na ninyo siyang patayin. Buhay pa ba siya? Buhay pa ba ang kapatid kong hari? Tanong ng hari ng Israel. Sinamantala ng mga sugo ang gayong magandang pahiwatig kaya't agad sumagot, "Opo, buhay pa po siya, buhay pa. Dalhin ninyo siya agad dito." Utos ni Ahab. Pagdating ni Ben-Hadad, pinasakay siya ni Ahab sa kanyang karwahe. Sinabi noon ni Ben-Hadad, "Isasauli ko sa inyo ang mga lungsod na inagaw ng aking ama sa inyong ama. Maaari kayong magtayo ng pamilihan sa Damasco tulad ng itinayo ng aking ama sa Samaria." Sumagot naman si Ahab,
Sa ganitong kondisyon, pinapalaya ko na kayo. Nangyari nga ang kasunduan at pinalaya sila ni Ahab. Sa utos ni Yahweh, hiniling ng isang alagad ng mga propeta sa isa niyang kasamahan, "Sugatan mo ako," subalit tumanggi ito. Kaya sinabi niya, "Sapagkat hindi mo sinunod ang utos ni Yahweh, pag alis mo rito ipapatayin ka ng leon." Hindi pa nakakalayo, ang sinabihan ay nakasalubong at napatay nga siya ng isang leon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin po ang Panginoon na binigyan muli tayo ng pagkakataon na tayo makapagpatuloy sa ating devotion na ginagawa. At dito po sa 1 Kings chapter 20, no? Ito po ay napakaganda, no? Talagang sa kabila ng kakaunti ang mga Israelita, kung ikukumpara sa mga tauhan ni Ben-Hadad, ay talagang matatalo po talaga siya nito. Pero dito po ay makikita natin na talagang sa biyaya at tulong ng Panginoon, no? Yung paggabay, yung pagbibigay ng katagumpayan, ay ganap nga pong natalo yung napakaraming tauhan ni Ben-Hadad. Pero pagdating po dito sa 37, no? Na itinalaga po sa atin ng ating cell group leader. Sabi po diyan ay may nakita namang isang taong propeta at sinabi niya, "Saktan mo ako," kaya sinaktan siya nito at nasugatan. Pagkatapos lumakad ang propeta at tumayo sa daan para hintayin na dumaan ang hari ng Israel. Nagbalat kayo siya sa pamamagitan ng paglalagay ng piring sa mata para hindi makilala. Pagdaan ng hari, sumigaw ang propeta sa kanya, "Mahal na hari, sumama po ako sa labanan at do'y may taong nagdala sa akin ng bihag at sinabi." May taong nagdala sa akin ng bihag at sinabi, "Bantayan mo ang taong ito, kapag nakatakas siya, papatayin ka o pagbabayarin ng 35 kilong pilak." Pero naging abala po ako sa ibang mga gawain, kaya nakatakas ang bihag. Sinabi ng hari, "Dapat kang parusahan ayon sa sinabi mo." Tinanggal ng propeta ang piring sa kanyang mga mata at nakilala siya ng hari ng Israel na isa siyang propeta. Sinabi niya sa hari, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, dahil sa pinakawalan mo ang taong sinasabi ko na dapat patayin, ikaw ang papatayin bilang kapalit niya at papatayin din ang iyong mga tauhan bilang kapalit ng kanyang mga tauhan." Umuwing malungkot at galit ang hari ng Israel sa palasyo niya sa Samaria. So dito po natin makikita, no, na talagang ibinigay ng Panginoon ang lahat ng pagkakataon sa hari ng Israel, no, para patayin si Ben-Hadad, no, sa kanya po yung pagkakataon. Pero hindi niya po ito ginawa. Ito po yung kahalagahan na dapat yung ginagawa ng isang tao o ginagawa natin ay naka-align po doon sa nais ng Panginoon, no? Kasi nga po yung Panginoon ang nakakaalam ng simula, ng kasalukuyan at ng future. So ibig sabihin may dahilan yung Panginoon kung bakit ipinadala niya si Ben-Hadad, ipinatalo niya si Ben-Hadad sa harapan ng hari. Pero hindi po ito ginawa, no, ng hari ng Israel, bagkus ay pinakawalan nito. Kaya naging resulta, nagalit yung Panginoon at sa halip na sa yung pumatay kay Ben-Hadad, ay naging baligtad po yung mga pangyayari. So ibig sabihin dito po natin pinapakita na napakahalaga po talaga yung guidance ng ating Panginoon sa bawat gagawin natin, sa bawat desisyon na gagawin natin, na dapat ay hinihingi natin yung paggabay ng Panginoon sa ating desisyon upang hindi, hindi magkaroon ng mga bagay na hindi maganda in the future. So dito po na natin makikita na nagkulang, no, si Ahab ng pagtugon sa bagay nito. Hindi siya nagtanong sa Panginoon, samantalang binibigyan siya ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta kung ano yung mangyayari, kung siya magtatagumpay o hindi. Subalit sa pagkakataon na isang napakagandang pagkakataon para patayin niya si Ben-Hadad, ay hindi po siya nagtanong sa ating Panginoon. Kaya ito naging resulta na naging sanhi ng kanyang pagkabalisa dahil hindi maganda yung ibinalita ng propeta. So purihin po yung Panginoon na sa pagkakataong ito, muli po ay binigyan tayo ng pagkakataon na makapag-devotion muli. God bless everyone. Ang Panginoon po muli ang mapapurihan. Amen.